sample computation po namin dun sa mga project na kung saan accredited under the 4PH, kung gaano po kalaki yung difference at kung magkano po ba yung rental rate natin sa Quezon City. Pag nangungupahan ka po, magkano po ba? May idea po? Diba? Depende po yan kung nagbe-bed space ka lang. Tapos kung yan ay apartment, malamang nasa 7 to 10,000 siya. Then maximum of 30 years po tayo. So ito po yung nilabas sa Joint Circular Memorandum ng DSUD and NEDA identifying the sales package. Itong sales package po under the 4PH, consider na rin po siyang socialized housing. Yan. Ito po yung sample computation po natin. For Palayan Township project po ito po ay sa Palayan, Nueva Ecija. So, ito pong project na to ay finance ni Pag-ibig Fund. So, nag-finance din po kami ng developmental loan. So, ang project po is cost 1.2 billion. Pinance po siya ng 129 million ni Pag-ibig Fund. So, ongoing po ang construction dyan. Nakapag-release na rin po kami sa developer contractor. So, ang kanya pong sales package is 1.3. Ang floor area niya is 29 square meter. So 10-story po yung ating project. Ibig sabihin, mataas siya, may elevator, pero binibenta lang siya at 1.3. So saan ka nakakita sa Metro Manila na 10-story at 1.3? Yan po ay across all unit regardless kung anong floor po yung pipiliin po natin. So, pag pumasok po yan, nag-loan, yung monthly amortization po na regular ni Pag-ibig Fund is 8,127. Then, pag pumasok po yung DSUD na subsidized na maximum of 5%, ang magiging katumbas po yun is 5,480. Pag minus po yun, ang babayaran na lang po ng borrower natin is 2,646. Saka po nakakita ng condominium na nagbabayad ka ng 2,600. Wala pong condominium available in the market na ang monthly amortization is 2,600. Pag pumasok po yung insurance po napaka-importante niyan. Lalo-lalo na po yung MRI. Kailangan po insured po yung borrower. Kasi kung ano man po mangyari sa borrower, kung siya man po ay mamatay, at updated yung loan, fully paid po. Hindi lang po siya pag namatay. Kung terminal illness, talagang hindi na namin ma-determine na kaya niya pang magtrabaho. Or siya po ay permanently disabled. Hindi na siya makapagtrabaho, fully paid din po yung loan. Pag hindi po kasi covered ng insurance, pag namatay yung borrower, itutuloy po ng years yung loan. So yun po yung difference. Kasi dito po sa ating 4PH, may option po yung ating borrower kung i-cover siya ng insurance or not. So pwede pong hindi siya i-cover. Yun nga lang po yung fallback kung halimbawa ano mang mangyari, hindi po fully paid ang loan. Kaya ina-advise namin na i-cover siya ng insurance. Pero kung ayaw talaga ng borrower, wala nang problema kay Pag-ibig Fund. So, ito po, may estate management tayo. Pag tinotal nyo po siya for the MRI, yung non-life insurance, yun naman po yung sa fire and allied pet.